So kung naniniwala kayo sa magandang balita, kailangan po kayo muli nakatanggap ng isang magandang balita. Araw-araw po may maganda. Yung kailan lang. Lanina. Para sa iba, siguro magandang pag-isipan natin yun, isipin ninyo, kaya pa po muli nakatanggap ng isang magandang balita. At pag sinabi natin magandang balita, pwede natin masabi na ito ay nakapagbigay sa atin ng ligaya, nakapagbigay sa atin ng kaginhawaan, nakapagbigay sa atin ng kapayapaan. At I think ito yung pinaka-puso ng epekto ng magandang balita sa buhay ng isang tao. At ano pa yung gaganda sa lahat ng magandang balita na natanggap natin, matatanggap natin, kundi ang magandang balita ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay, na muli. Na sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan ito, natatanggapin ng bawat naniniwala sa kanya, ang siyang makapagbabalik sa atin sa tahanan, iniwan na minsan natin. So ito yung magandang balita. Ang magandang balita, mayroon tayong kapatawaran. So the good news is that Jesus Christ has come. Nung dumating ating Panginoon sa Kristo, ito yung nangyari. Doon kasi sa unang kabanata ni San Marcos, makikita natin ang eksena na sinabi na ito ang magandang balita tungkol kay Kristo na anak ng Diyos. At nakita natin sa mga susunod na eksena, bininyagan ng ating Panginoon sa Kristo. Sinabi na si San Juan Bautista ay nabautismo at pinautismuhan din sa Juan Bautista ang ating Panginoon. At pagkatapos nito, siya ay naghayag. Nung dumating ang ating Panginoon sa Kristo sa eksenang ito, nabuksan ang langit. Iyon ang unang magandang balita. Nabuksan ang langit. Kasi sumarado ang langit nung tayo ay nagkasala. Sumarado ang langit nung tayo ay sumuhay sa utos ng Diyos. Ngunit ngayon, nabuksan muli ang langit. At nabuksan ang langit, nangangahulugan na pwede tayo makapasok muli. Hindi yung langit-langitan lang. Hindi nabuksan ang langit para may makihulog. Kaya natin sinasabi, hulog ka ng langit. Ulitin-ulit, huwag kayo papayag na. Kasi alam natin kung sino yung inihulog sa langit. Nabuksan ang langit para muli tayo magkaroon ng pagkakataon makapasok dito. So yun ang unang magandang balita na dumating ng ating Panginoon. Pangalawa, nung nabuksan ang langit, bumaba ang Espiritu Santo. At ang pagbaba ng Espiritu Santo sa buhay natin o sa buhay panampalataya natin ay nangangahulugan ng pagbibigay ng Diyos ng mga regalo na kakailanganin natin. Pangatlo, nung dumating ang ating Panginoon sa Kristo, ang mga demonyo ay nag-exorcise. Demonyo sa kanan, demonyo sa kaliwa. Ang mga ito ay napalayas sa mga tao. Pang-apat, the strange are reconciled. Yung mga magkakagaling, nagbati-bati na. At bilang panglima, yung kamatayan, nagkaroon ng bagong mukha, hindi ng kamatayan, kundi bagong buhay. Kung marinig natin yung mga bagay nito, hindi sasabihin natin, totoo ang dala ng ating Panginoon sa Kristo ay magandang balita. Pero, magandang balita man ito, kinakailangan na paniwalaan natin kung tatanggapin natin ito. Si San Juan Bautista ay nagbautismo at nangaral na magbago na kayo ng loob, magbalik loob na kayo sa Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. In likewise manner, sa parehong tono, nangaral din ang ating Panginoon sa Kristo about repentance. But He also added, believe in the gospel, believe in the good news. Nabanggit ko na ito sa mga
magbabago. Na yung mga pula, nakakita talaga. Nakakakita na. Yung mga bingi, nakakarinig na. Yung mga lumpo, nakakalakad na. Yung mga bingi, nakakapagsalita na. Yung makasalanan, nagbago na, nagkaroon ng bagong buhay. Yung mga dating patay, ngayon ay buhay na. Pag nakita natin ito sa ating kapaligiran, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad, alam natin at masasabi natin, ito ang totoong magandang maganda. At ito yung nakita sa atin at ating Panginoon. Ngayon, sinabi ko na mayroong mga biyaya na binibigay natin Panginoon, pero kailangan natin itong tanggapin, paniwalaan. At sinabi ng ating Panginoon, gusto na repent. Pangalawa, believe in the gospel. So puntahan muna natin yung una, repent. Bakit kinakailangan natin magbalik loob? Kailangan natin magbalik loob dahil ito lamang yung pamamaraan na kung saan tayo ay maliligtas. Iniligtas na tayo ng ating Panginoon. Nung siya ay namatay, muling nabuhay, naganap na ang pagliligtas sa atin. Pero ang pagliligtas na ito ay magkakaroon na ng bisa sa atin kung ito ay ating tatanggapin. Repentance means metanoia. Nasabi ko na rin ito, na ang repentance literally means na kung ikaw ay naglalakad mula dito, papunta doon sa pintuan sa likod, ang repentance ay yung pagbabalik mo, turning back from that place, you're going to turn back to the original place where you had been. Yun yung literal translation mo, na naglalakad ka, mag-turn ka ng 180-degree turn at babalik ka. Dahil alam mo, mali ang utak. Dahil alam mo na yung iniwanan mo, iyon ang tunay na makapagtutulog sa buhay mo. Na yung hinahanap mo, na akala mo na magbibigay sa iyo ng magandang buhay, doon sa pupuntahan mo, yun pala, yun yung iniwanan. Kaya magbabalik ka. Magbabalik ka. So, spiritual natin buhay, kinakailangan natin ng 180-degree turn ng pagbabalik loob sa Panginoon. At yung pagbabalik loob ay kinakailangan ng effort, kinakailangan ng kooperasyon. Eh syempre, ang lahat ng ito magagawa natin dahil sa grasya, sa awa, sa tulong ng Panginoon, pero kinakailangan din yung parte natin. Sa totoo lang po, gasgas na yung salitang tao lang. Nang kadalasan ito yung sinasabi natin pagka tayo nagkakamali, pag tayo bumabagsak, pag hindi na natin kaya. Pasensya na, tao lang. Eh wala naman talaga perfecto din. Meron ba ditong anghel? Lahat tayo tao at lahat tayo nagkakamali. Pero dahil sa patuloy natin ginagamit yung salitang tao lang, nakakalimutan natin na tayo tao din. Nang ibig sabihin, binigyan tayo ng kakayahan at kapasitan ng Diyos na gawin ang tama at ulit ang mabuti. Bakit hindi tayo mag-focus dito sa salitang tayo uunin na nilikha ng Diyos bilang kanyang kawangis? Binigyan ng kakayahan na gumawa ng mabuti, binigyan ng kakayahan na mag-vision para sa tama at sa kalimutan sa Diyos. So repentance means 5 things. Ito yung gusto kong paghinaya natin. Pag tayo nagbabalik loob, tayo ay nagpapakabang. There is humility. Repentance means humility, first and foremost. Bakit? Kasi pag ikaw ay nagbalik, ibig sabihin noon, alam mo mali ka. At kung alam mo mali ka, alam mo kailangan mo ng tulong para ito ay tama. At pangalawa, kumikilala ka na ang tutulong sa iyo ay ang makapagbibigay ng tama. Inaamin mo ito sa sarili mo na mali ka at kumikilala ka na kailangan mo ng mas mahigit pa sa iyo na kapangyarihan upang tumabago ka. So, tinuturuan tayo ng pagbabalik loob ng kababaan loob na pinaka-importante sa isang taong nagsusumikap at sa isang taong lumalapit at nagsisisi. Pangalawa, repentance means commitment.
At pag sinabing commitment, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Hindi yung lukewarm, hindi yung nalele, hindi yung uma-absent, hindi yung maraming excuses o maraming alibay. Kasi pag nakapag-commit ka sa Panginoon, ikukumit mo ito 100%. At minsan, dito tayo ngayon, bumabagsak. Hindi tayo marunong makipag-usap. Hindi tayo marunong tumupad sa ating mga commitment. Kaya ang nangyayari, hilaw tayo. Nagbabalik loob. Pero pagkatapos ng makaranas ng hirap, malaman na hindi ganun kadali, magpapatuloy o kaya hinto, mananatili naman dito sa kanyang pwesto. At pagka nanatili ka sa pwesto mo yun, wala ka mararating. So commitment means yung kahit na ayaw mo, kahit na pwede mong isang tali, gagawin mo dahil nakipag-usap ka. Tutuparin mo yun at igagalang mo yun dahil alam mo na ang tao o yung kabilang panig na nakipagkasundo ka ay mahalaga sa iyo at mahal mo. Pangatlo, repentance means that I decide to be with God. So decision to be